Okay guys, so magandang tanghali, alas 2 ng tanghali ngayon. So yan, may mga tanim tayo dyan. So alam niyo naman yung nangyari, medyo baka season ng pagiging makulit ng mga ibon ngayon. Kaya yan, maraming nasira. Kaya nagdoble rin tayo ng net doon. So possible doon ay maglagay din ako kasi doon ko na lang sila nakikita ngayon na pumapasok. Ayun naman. Tapos, isa pa, maliban dun sa ibon, meron pa ring trips, pero hindi na sila ganun karami kasi una nga, di ba, nag-spray ako. After ko nung mag-spray nun, parang recently yata nag-spray ako, pero isang beses na lang yon. And naisip-isip ko na itigil muna yung production. Hindi dahil sa gusto ko, kundi gusto ko rin matanggal yung trips. Ayoko rin kasi masyado talaga nag-spray. So, although yung pag-spray natin is based on best practice, kung paano ka mag-spray, which is dapat mga 10 days bago i-harvest. Yung iba nga 1 week bago i-harvest. Pero, mas ginawa natin mas strict yung pag-spray natin kasi tayo mismo kumakain itong tanim natin. Pero kasi, ayaw ko noon personally. Although masasabi ko naman yung spray nakatulong talaga. Nabawasan talaga yung number or population ng trips. And hopefully mawala na sila. Pero yun nga, meron pa rin pailan-ilan. And later on, dadami ulit sila. Dito yata may nakita ako ito. Ito may damage. Ayan, ito rin may damage. Ano pa ba? Ayan, may konti-konting mga damage. So, kasama na yan. So, yun. So, maliban doon, ang naisip ko na lang gawin, ang taniman kasi natin ngayon, 3 styro per harvest. And weekly yan. So, up until 1 month yan. Parang every week sa isang month. Kasi may 4 weeks tayo per month eh. Usually, ganun naman yung range. So, ang gagawin ko, para magkakaroon ako ng 1 week na wala akong tanim. Meron akong tanim, pero ang tanim ko na lang is nandun sa indoor nursery. Pero, para magawa ko yung ganung setup, dapat ang tanim ko is 4 na styro. So, ito, 4 dito, 1 week, 2nd week, 3rd week. Then, yung 4th week natin, magdi-disinfect tayo. Hindi tayo gagamit ng, hindi ko sure kung gamit pa tayong pesticide, pero walang halaman nun dito pag gumamit tayo nun. Disinfect, chlorine, or kung ano man. Basta yung pang disinfect, mga sunrocks, mga ganun yata yun, nililinisin natin itong paligid, at kung ano-ano pa. Yun yung gagawin ko. Kaya, may nakatenga akong 30 ba? Hindi, pang tatlong ganito eh, pang isang setup na tawag dito, seedlings eh. Pero ang gagawin ko doon, hindi ko siya itatanim dito. Meron akong isang kajaging na baka pumayag siya kasi nung nakaraan, binigyan ko siya ng 2 container, yung mga maliliit nating container doon, itong microwavable. Ito. Kasi pinasubo ko sa kanya eh. Yan. Yung ganito, pinasubo ko sa kanya yan. Tapos, actually, mga more than 1 month na sa kanya yung tanim niya. At malaki na rin siguro. Dahil bago yun sa kanya, sa palagay ko, wala pang mga trips dun. Ganun din kasi nag-experience ko dito in parang first 4 months. Wala naman ako nakikitang trips eh. And wala rin akong ginagawang spray nun talaga. Nung lumabas nga lang sila, medyo mabilis din kasi silang dumami. So, kung mag-spray man ako dito, paligid lang. Paligid. So, syempre, wala na tayong mga tanim dyan. Dito na lang tayo magkakatanim. Tapos, meron tayong 1 week bakante. So, yung 1 week span na yun yung time ko para mag-prepare ng mga tataniman. Iayos ko sila. Then, isa pang i-implement ko, 'di ba, 4. Yan, 4. Ipapantay ko na yan. Kailangan nakapantay na sila. So, 4 yan. Magkakaroon ako ng enclosure sa kanila. Kasi nga,
Ang isa pang problema natin ngayon is yung ibon. Pero yung enclosure na ilalagay ko is malamang gagamit tayo ng fine mesh na pang greenhouse talaga. So hopefully, may stop nun yung problem ko in terms of trips. Kasi hindi naman natin alam kung baka sa paligid dyan may mga trips pa rin. Tapos pag nagkaroon tayo ng tanim, baka lumipat sila. At isa pa is yung ibon. So, isa yun sa gagawin ko. O, hindi lang siya basta plano, gagawin ko siya. Kaya, hindi ko lang alam kung gaano katagal yung magiging stop production natin. Pero uubusin muna natin to pag na-harvest. Ito kasi for harvest na to eh. Ito. Next week, isa yon. Tapos, next week is ito. At saka yun nandun sa taas. Tapos, third week ito. Tsaka itong na-damage ng ibon. Then, that's it. So, meron tayong 1, 2, 3, 4 pa pala. Meron pa tayong 4 weeks. So, pwede siguro i-early harvest ko na lang to. Para 4 weeks. Ngayon ay August 9. So, ngayon ay August 9. So, October. October, mag-stop production tayo for probably 2 weeks. Siguro gagawin ko 2 weeks yon. Pero dun within 2 weeks na yon, yung second week na wala tayong production, magtatanim na tayo dun sa indoor nursery natin. And ang itatanim natin ay 60 heads. Kasi ang target natin is, ito pa rin. Yung pa rin yung bilang. Pero ang ginawa natin, tinaasan natin ng volume. At, yun, tinaasan natin yung volume. At nabawasan siya ng 1 week para magkaroon tayo ng clean up. Tsaka para hindi na rin magstay yung mga trips sa palagay ko. Ayun, so that's it. Yun yung plano natin ngayon and hopefully maging okay siya. Kasi kung mag-stop tayo ng 2 weeks sa October, so ang next harvest na natin yan is November 2nd week. November 2nd week na yung magiging harvest natin after natin ma-harvest to lahat. Maliban na lang kung papabilisin ko na yun nga, mag-early harvest na lang tayo. Just to make way doon sa gusto nating disinfection. Ayun. So, medyo mas okay ako doon. Ayaw ko kasi talaga mag-spray. Eh, yun nga, may mga certain challenges lang tayong kailangan gawin. And also, yung ganong scenario na hiwa-hiwalay sila, magiging ganun yung production, mas maliliit yung numbers of growing area, palagay kong mas sustainable yon in terms of keeping yung greenhouse clean. Ako personally yun yung nakikita ko. Mas okay siya, palagay ko. And kung papala rin man na maging okay na talaga yung ganung system, kung November, December, siguro by next year, kailangan natin mag-rent na mas malaking space. Pero sana magawa ko ng NFT setup dito. Kasi kung gagawa man tayo sa ibang, hindi, pero kung hindi naman, edi Kratky na lang muna tayo kasi doon naman tayo gamay. Pero sinasabi ko nga rin sa inyo, may mga challenges din sa Kratky, especially yung pag-refill. Paglinis, pag-refill, gano'n. Yun lang naman. Pero pag dumami kasi yan, ito kasi ilan lang to? Ilan lang ba yan? 12. Paano kung 100 ganyan mo? Ubus-ubus oras mo. Kaya kailangan ko rin mag-aral nung NFT. At saka kung rooftop kasi yung gagawin nating setup, hindi talaga advisable ang Kratky kasi mabigat. Structure, hindi talaga siya advisable. Kaya hindi ko na rin to balak talagang damihan pa ng sobra-sobra. Kung dadamihan ko man siya, kailangan ko mag-convert to NFT. Hindi rin pwede yung DWC kasi nga mabigat siya. Unless yung makukuha nating pwesto ay hindi naman rooftop at open space lang. Okay? So, nagigets nyo ako. Ganun yung nasa utak ko ngayon. Pero sana, paano kaya mangyari nun, no? Pero bahala na. Pero palagay ko ganun yung
magiging takbo ng gagawin ko. And magle-level up na rin tayo. Kung dati, syempre, ang pinaka-customer lang natin is yung mga ka-jogging natin. Magta-trial na rin tayo magtinda nito sa church. May church kasi malapit dito. So, alamin ko lang yung schedule ng church, schedule ng simba, then i-display natin doon. Saglit lang naman yun. Siguro after ng simba, nandun ka lang naman for 30 minutes, then kung may bumili man o wala, then sibat. Then, ganun. Subukan lang. Wala namang mawawala. Then, after nun, ito kasi hindi masyadong maganda ang tubo nito eh. Ako pero hindi naman lahat. Pero kasi ito, may mga malalalang tama. Ito, hindi yan trips. Palagay ko, nagkaroon ng problema yan. Kasi patak ng ulan dyan. Yun dyan. Kasi may tulo eh. So, isa pa yun. Kaya iniisip ko kasi, maliban nun sa tatakpan ko sila, paano kung magpagawa na lang ako dito ng isang space sa kanila. Tapos yun yung lalagyan natin ng mesh or screen. To prevent na rin yung pagpatak. Bali yung sa pinaka-roofing niya, siguro yung plastic. Basta plastic. UV plastic. Then yung paligid niya is yung basta fine mesh yung tawag yata nila to. Then ito try ko kasi gusto natin i-3 parts siya. Kung kaya ko ma-3 parts yun, di mas maganda. Pero syempre gagastos tayo nun. Pero palagay ko hindi naman ganoon kalaki siguro gagastosin kasi kailangan lang natin ng tubo dito. Tubo. Siguro 1 2 3 4 4 na tubo pa ganun kasi gagawin natin magkakaroon ng partition eh. Tapos 4 din dito. Tapos, papalagyan natin papunta doon. O kaya ipaweld natin diretso dyan dito sa bubong. Para, kumbaga, support na rin niya. Parang ganun mangyari. Pero tatanong ko pa doon sa papagawan ko. Alam mo, daming pera. Wala pa nga masyadong pera. Pero, kumikita siya. Kumikita. Hindi lang siya ganun kalaki. Hindi ko masasabing kaya niyang suportahan yung sasahurin mo. Pero kung meron kang 100 square meters, palagay ko gana eh. Palagay ko gana. Kasi, dun sa nakikita natin na, kunyari, 180 heads. So, multiply mo lang yung 35. Yun na yung kita mo. Kaso per month yun per month. Siguro mga nasa 7,000 lang. 7,000 lang yun. Pero, sabi mo pa yung 7,000 na yun, half nun is gagasasin mo pang tanim ulit. O 7,035. So, may 3,500 ka lang per month. Eh, gano'n lang to kalaki. Wala pa tong, sabi mo 10 square meter. 10 square meter times 10. So, kung may 3,500 ka kada 10 square meter, edi meron kang times 10 mo yun. Kasi 100 square meter, di ba? Meron kang 35,000. Hindi na masama, di ba? Ang tanong lang, saan mo yun bebenta? Kasi yung, madami na rin yun. Kung ito 180 heads, so times 10 mo, 1,800 heads. Kung may bebenta mo yun, walang problema. May 35,000 ka kada buwan. Hindi na masama. Hindi na masama. Yun. Yun lang. Sinasabi ko lang naman yung quantification nung setup. Kikita siya. And proven naman din siguro. Kaya siguro hindi naman wala man kahit pa paano may pera ako kahit pa paano. Hindi nga lang kaya talaga mag-support kasi nga hindi naman 100% yung tubo. Yun nga lang kung 100% sabihin natin 80% lang nun. So sabihin namin 7,000 ang makukuha mo lang talaga doon is 5,000. So may 2,500 ka times 10, 25,000 per month na malinis galing sa pagtatanim mo. Kung 100 square meter. Ayan. So, ayun lang. I-share ko rin sa inyo yun pag meron na. Ngayon kasi medyo, so-so. Hindi masyadong maayos. Pero yan o. Yan. Goods. Mukhang goods. Pero, maraming tama sa gilid. Pero wala namang problema dyan. Makakain mo pa rin naman yan. Kasi hindi na masyadong magandang tingnan. And, kung yan, lahat, goods yung dahon, nasa 120 grams pataas yan, palagay ko.
Yan. Pero yan, makita nyo siksikan, no? Yun nga, kaya siguro mas maganda kung mga 8 by 8 inches yung pagitan ng mga tanim. Pero goods naman yan. Tingnan natin. Ayun, no? Ayun, no? Mga tama ng ibon. Ito pa. Ito kailangan harvest ko na siguro to. Kasi natatakpan niya na to eh. Maliit na siya kasi hindi naman siya makagalaw na maayos. Harvest ko na rin siguro yan. Ang maganda pala dito sa lalik, ang bigat niya. Ang bigat ng lalik. Parang punong-puno eh. May mga tama ng ibon yan. Hindi naman kaya ng trips yan eh. Ganyan tama. Tinitingnan ko lang kung may tama ng trips. Ito wala naman tama ng trips to. Ayan, tama ng ibon. Ayan, tama ng ibon. Ito, baka ibon din to. Ito, tama ng trips. Ayan, may mga tama ng trips yan. So, hindi ko pa rin nadagdagan to. Actually, hindi naman talaga nila makokontrol yung trips. Parang based dun sa nakita ko, isang trips na female trips, within 42 days, magiging 5,000 trips yun. So, paano kung ang dami mong female trips dito or adult trips? Yun lang, 'di ba? Ganun talaga mangyayari. So hopefully yung iniisip ko ngayong setup is maging okay. So yung magiging challenge lang sa akin doon is yung pagbebenta nga. Kailangan ko mag-level up sa sarili ko kung paano ko siya maibebenta. Challenge na lang yun sa sarili ko. Kaya yon. Yun lang, medyo mahaba na yung video and thank you very much and see you next update. Bye-bye!